All right, we're now live, I think. So I'll also check sa Facebook if live na tayo. Sige. All right, so are you excited, everyone, to have our session ulit, live session this afternoon? So I hope you are tuned in. So if you are tuned in, you can also share the stream. You can also share the this live for us to also share yung mga knowledge na masishare natin dito sa live ngayon with our topic. So our topic is tips to become productive even if you're working from home as a virtual assistant. Of course, there are many distractions, there are many may mga kailangan tayong gawin to be productive as virtual assistants when working from home. So now we have our guest. So this is our lovely VA. He is our video editor and napaka-productive na tong taong to. So let's welcome Sir Sherwin. Hello, Sir Sherwin. Good afternoon. Hello po. Hello din sa mga viewers and listeners ng Smart VAs Academy. Yon. So, si Sir Sherwin pala is a video editor and he is working in Smart VAs right now. So, I hope Sir Sherwin you can also introduce yourself to our VAs so that they could also know you more as a virtual assistant. Ah, Sige po. So my name is Sherwin Christopher Reyes. I'm residing here in San Pablo City, Laguna right now. I have three kids, two boys and one girl. I've been doing so for the VA part, virtual assistant. I've been doing this for for a long time na. Way back in 2015. So basically hindi pa siya work from home ang tawag before. So home based pa siya. Home based job 'yun. So ganun-ganan o kung I have friends na they told me, "Oh, meron kayong internet sa bahay, ganun-ganan, apply ka dito sa home based job na 'to, ganun-ganan." So hindi pa siya uso before since ang market talaga before is call center and yung mga Mm. CSR, CSA, mga ganun. So I've been doing before part-time lang so naghahanap ng mga client. So mahirap din. And then I've been with Smart VAs for the past 2 years, magta 3 years na this year. So yeah. So yun yung Nice. So, thank you for that, Sir Sherwin. May I ask what year kayo nag-start as a virtual assistant? um 2015. 2015 actually, back then nasa call center ako sa Lipa, and then may work pa ako noon, nagko-calls pa ako. Mm. Pero nagwo-work na rin ako sa bahay, sa home base kasi I'm not even sure kung okay pa siya before since Oo, hindi siya norm before. hindi siya normal. So I've been doing that for part-time lang, check lang kung okay ba siya. And then nakita ko okay naman pala. So nag-quit ako, pero hindi yung napasukan ko kasi since hindi siya ganun ka ano, since hindi pa siya uso, so maraming nawawalang client, maraming Mm. nawawalang ano, so parang ang naging ano is trial and error din. So ganun. Ganun Oo. din yung nangyari. So bumalik ako ng yun, hanap-hanap ng trabaho, and then Oo. ganun. Pero yung alam mo yun, yung pagiging virtual assistant kasi is um, kumbaga since na-experience ko na siya, um, hin, parang naano ko na mas okay kasi Mm. ayun nga, gumagastos tayo ng pamasahe araw-araw kapag meron tayong outside job. So Yeah. tsaka that time kasi hindi na rin ako um kumbaga hindi na rin ako masaya doon sa Mm. trabaho ko. So um hindi ko siya hindi ko siya kayang i-push na papasok ako na lolokohin ko yung sarili ko na maging masaya ako na 8 hour shift, ganun, makikita ko Oo. yung
kaibigan ko, ganun. So hindi eh. So doon pa rin na pasok pa rin tayo sa ano. Naghahanap pa rin tayo ng ano. By that time siguro 2017, 18 ganun. Hanap tayo ng kung anong ano. So by 2017 or I think 2018 siya. 18 nga. Summer 'yon, nakahanap ako ng home base na katulad dun sa ginagawa ko ngayon, graphic design. So, kaya mas na-enjoy ko siya lalo nung that time, 2018, since ayun yung passion ko. Yun yung talaga yung ginagawa ko since college or high school, elementary, nagdo-drawing tayo, ganun. So, na-enjoy ko talaga yung work ko nung time na yun. So, 2018. So, basically, I've been doing graphic design since 2018. But for the Nice. work from home, 2015 siya nag-start. Yung ganun. Nice, that's great. So, yun sana yung follow-up ko eh. Ano yung skill na ginawa mo starting on sa pagiging virtual assistant? So, yun pala, graphic design and then eventually naging video editor ka din, right? Diba? Sir Sherwin. So, actually, yun, nag-start nice. ako yung mga 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 hindi ko na alam kung anong tawag kasi nun eh. Pero nag-start ako yung sa email chat support, mga ganon. So email lang ganon. Parang kalaban namin 2015 yon yung pinakauna ko nag-start. So email lang, parang ang kalaban namin is eBay. So parang ano siya, parang Shopee ganon. So pero sa States, sa Texas yata ano. So kalaban namin is eBay, mas mura yung sa amin, pero na-bankrupt siya, ganun. So, pero yun yung pinakauna ko. Nice. That's great. So, siguro back on our topic na, since na-introduce na natin yung experience mo as a VA. So, ngayon, as working from home or as a virtual assistant na nagtatrabaho sa bahay, alam na natin ngayon, napakainit, di ba? So, sobrang init ngayon, sobrang madami ding distractions when it comes to working from home. So, ang unang question is, paano mo dinedefine yung successful day mo as a virtual assistant? For example, if naka-out ka na, masasabi mo na successful yung day mo dahil nagawa mo yung mga tasks mo, ganyan. So, how do you define a successful day as a virtual assistant? Actually, araw-araw naman, gusto ko siyang isipin na successful yung day ko. After, so a shift natin is gabi, so from 8 to 5. After nung shift ko, always think positive na lang ako na successful yung araw ko, na natulungan ko yung mga client natin. And alam mo yung mga natatanggap nating commendation, so thankfully marami akong natatanggap na commendation. So fulfilling siya sa akin araw-araw. So parang araw-araw naman is meron tayong commendation sa kahit isang client man lang na mag-comment sa atin na, oh, you did a great job, ang ganda nitong ganan. So fulfilling siya, and ayun, basically masasabi ko na successful yung araw ko. At least may natulungan ako na kahit isa man lang. Hindi ko man matapos yung ibang task, ganun ko. For example, at least may natulungan ako isang client natin at natuwa naman siya. So that's how I do. So yun, 'di ba sa Smart VAs kasi, if you guys don't know, meron kaming Slack channel na sinesend namin yung mga commendations ng mga clients if may mga good comments sila dun sa mga output ng mga VAs. So yun yung way din namin to encourage and also to boost the morale ng mga VAs natin para 'di ba? To do pa din yung mga good output. So yun, thank you for that, Sir Sherwin, na you're feeling successful for the day pag kami natulungan ka na isang client or even yung mga co-team members natin out there. So yung natin, yung question number 2 natin will be, ano yung mga techniques natin na ginagawa if
if you're working from home, para ma-maintain mo yung focus mo all throughout the day. Syempre, madami kang task. And Mm. even, meron din tayong mga other clients din na ginagawa for multiple tasks like graphics editing, video editing, and all. So, how do you maintain your focus? Siguro sa akin kasi yung focus yung pinaka-importante before tayo mag log in sa trabaho. Hmm. So I see to it na ayoko kasi nung makalat. So declutter tayo lagi. So ako pa naman yung every week yata ako nagpapalit nung ano namin nung o saan ba natin nililipat yung TV, saan ba natin nililipat yung sofa, yung mga ganun tipo. So, Uh, sa pagdating sa workstation, ganun din ako. So, I see to it na although ngayon, kasi ano na naman, nag-ayos na naman ako. So, medyo makalat din dito sa part na to. And since may bata kami, hindi uh, talaga may iwasan yung makalat. So, I see to it hmm. na lang na every time na mag-work ako, walang mga tissue, for example, walang mga baso sa gilid, walang mga, although nagkakape tayo from time to time, um, walang mga, kumbaga, walang mga nakasagabal. Ayun yung mga, syempre, distraction siya eh. Imbis na ginagawa mo yung task mo, mapapaisip ka ba na, sino bakit may tissue dito, bakit meron ditong notebook, mga ganung bagay. So, I see to it na since dito lang tayo nagwo-work, isipin natin na syempre nasa isang company din tayo and Hmm. nag they are paying us to do our work efficiently. So Hmm. ayun lang yung ano. So focus lang, Right. ang focus lang naman natin is mabigyan ng magandang result and yung mga projects natin, yung mga clients natin, mapasaya natin sila. So might as well ayun nga, focus tayo every day. Nice. That then tayo mga Pilipino eh, 'di ba? Mahilig tayo mag-move ng things na everyday di naman everyday siguro, every week siguro para may iba naman yung view, 'di ba? And pero may mga ibang tao din kasi na ano eh na makalat talaga, 'di ba? Parang Mm. doon sila nakaka-focus if makalat. Oo. Pero ako din kasi ganoon eh, yung gusto ko malinis din yung workstation before mag-work, ganyan. So, mas nakaka-focus ako pag ganun. Pero may mga, din naman, may mga tao din naman na gusto yan, dyan yung mga gamit nila talaga sa table nila. So, Minsan din kasi kanya-kanya din. ganun yung iba kasi din, mas alam nila kung saan nila pinatong yung mga ballpen nila, alam nila kung saan Hmm. hahanapin, yung mga ganung bagay. Oo. So, each his own nga naman. So, ayun nga, para sa akin is, para din tayo makafocus sa mga gawain natin eh. Imis-imis Hmm. din tayo minsan. Nice. And apart dun sa mga distractions like yun sa mga things sa workstation mo, may mga other distractions ka pa ba na na-experience kapag nag-work ka? Pero, di ba tayo nag-work tayo as night shift dahil EST yung hours natin. So, may mga distractions ka pa bang na-experience all throughout your work day, for example? Um, Meron din naman sa mga hindi rin may iwasan na, for example, since gabi tayo, magkakatabi yung mga may Hmm. hindi maiwasan na, for example, fiesta or may birthday yan sa kapitbahay, may maingay, ganun. Thankfully, hindi naman tayo nagko-calls, hindi katulad sa work from home na mga iba na work from home din pero nagko-call sila, call center yung Hmm. kanilang niche. So thankfully hindi naman tayo ganoon. So hindi siya gaanong distracting. Especially kung maganda naman yung boses ng kumakanta. So enjoy na din. Ganun. Pero Oo. ayun, syempre mawawala ka din sa ano. Syempre, for example, alam mo pa yung kanta, mapapasabay ka din. So ayun lang, since mahilig din naman akong sa music, sabay na lang din habang nag-e-edit ng Yan. graphics gano'n. Isang sample nga dyan, so sure. Di ba mga Pilipino, mahilig sa karaoke kahit dito sa amin kapag may mga handaan, may party sila, di ba? Hanggang ano yan, hanggang talaga madaling araw, magkakantahan yan sila. So, ayun, yun, isang distraction din yun. Pero buti ngayon, di ba, may mga microphone naman or may mga meetings din na Mm.
nagsusuppress ng mga noise. So kahit na may mga ganun sa background, as long as clear naman yung ano mo, yung voice mo talaga. So okay pa din siya. So wag lang yung sobrang lapit sa sobrang lakas, di ba? Oo. Ayan. And siguro punta naman tayo sa mga sa mga tips mo or sa mga tips and tricks mo when it comes to the tools. Are you using tools para maging productive ka sa araw mo or kung ano yung mga tools na ginagamit mo generally, and also as a graphic editor and video editor, are you using tools to become productive? So nagsimula talaga ako is Photoshop talaga since 2000, hindi ko natanda, basta college ako no'n. Siguro second year college ako. Mahilig akong mag-design ng mga t-shirt namin, t-shirt kapag, may mga parade sa school, mga gano'n. Nagde-design ako ng mga t-shirt namin ng sa klase, and then pati yung ibang mga nagpapa-design din sa'kin. So, tanda ko yun, yung pinakaunang yung Photoshop na version, inaaral ko na siya, gano'n. So, self-taught lang din kasi naman ako, hindi rin naman ako kasi graduate is sa graphic design school. So, puro aral lang, YouTube, gano'n. And then, eventually, ayun, for how many years na pag-aaral, medyo gumaling naman kahit pa paano. So, and then nag-transition tayo sa video editing since, syempre, dating ng or move ng panahon is kailangan mo rin pag-aralan yung ibang bagay. Hindi lang naman pwedeng stuck ka lang dun sa alam mo yun, dun lang sa graphic design na Photoshop lang. Kailangan mo rin pag-aralan yung iba para alam mo yun, para din sa'yo, para lumawak yung kaalaman mo. So, aral tayo ng Adobe Premiere Pro. So, aral din ako niyan since wala din naman nagtuturo sa akin. Wala din naman ako kasing kakilala na parehas ko ng ginagawa. So, ayun lang yung mga ko. So, which is very helpful naman. Although hindi ko naman masasabi sa sarili ko na sobrang advanced ko na or sobrang galing ko na mag-Photoshop, sobrang professional na ako mag-video editing. Learning pa rin, everyday learning pa rin. So, ayun yung mga main tools ko. And then helpful din yung mga ibang free tools ngayon na, for example, Canva, and then other online graphic design tools din na mga free. CapCut meron din yata sa di ba, sa desktop. I haven't tried it yet pa. Hindi pa ako nakakapag kahit sa mobile hindi ko pa siya natatry yung CapCut. So, but yun, helpful din kung ma-idle tayo minsan. Hindi kasi ako makapag-try ng ibang since ang dami kong project ngayon. So, kung ma-idle tayo minsan, pwede tayong mag-aral ng pwede ako makapag-try ng ibang naman, video editing tools or another advanced graphic design tools na may dagdag naman sa So, yun lang yung mga ko ngayon. Nice. So, yun, as a video editor, yun yung mga tools like Adobe Creative Cloud, ganyan yung mga tools doon, and also yung mga bagong mga tools din ngayon and software na nandyan, di ba, like CapCut and Canva. So, pero di ba may mga things na lumalabas din ngayon as AI, like for example, mga ganun, mga artificial intelligence. Are you using also yung mga AI na tools as a VA para mas maka-help sa'yo to be productive? Ayun, speaking of AI nga, actually na-try ko siya before sa hindi sa video editing, sa graphics. Na-try ko siya before para lang, alam mo yun, para since lumabas siya, sobrang sobrang boom niya nung first time na lumabas yung sa Photoshop na generative fill. Siyempre, hindi tayo papahuli, tinaray din natin. Hindi ko lang siya ganun ka naaral pa. Since I'm not sure para sa akin siya. Hindi ko alam kung sa akin lang. Kasi para sa nung tinaray ko kasi siya, oo nga, pwede nga pwede kang mag-create ng ibang background, pwede mong palitan yung for example, yung damit. Pero pag
ito for my own experience lang. Pag Mm-mm. tinry mo kasi siyang i-send sa client, hindi naman mag-agree kagad yung client, oh, ito na, pwede na itong ipasa. Most of the time, hindi naman sa lahat ng oras, pero most of the time, merong revision. So, Mm. paano kung, I'm just thinking na, dun sa mga revision, oh, gusto ko nitong ganitong bintana, pero iba yung kulay ng kamay, yung damit. Pero pag hinit mo ulit yung generative fill, mababago na siya ulit eh. Oo, Another, hindi mo tama. di ba? Another set of three different ideas. So mawawala yung previous mong ginawa. So Mm. para sa akin, mas madali yung since marunong naman akong mas mabilis sa akin i-Photoshop na lang siya. Oo. I-edit siya through Photoshop for now kasi since hindi ko pa siya talaga naaral. So I'm not sure I'm not sure if meron ng AI for video editing. Hindi ko pa din siya na-check. But my wife, she's been using ChatGPT. So ayun, Mm. na-try ko na din yung ChatGPT. Mostly sa mga kasi nagkaroon ako ng client dati before. Ako na rin yung niya, yung pinaggagawa ng sa Instagram, mga quote, mga ganun-ganan. So, Oo. kaysa mag-isip, kasi hindi rin naman ako writer, kaysa mag-isip ako ng ChatGPT ko lang siya. So, doon ko siya nagamit ng yung full potential ng AI. Doon ko siya nagamit. Nice. So yun nga, 'di ba? May mga ano pa din eh, may mga hindi pa rin talaga. Kasi sabi nila dapat papalitan ng AI yung mga freelancer, Mm. mga graphic designer, ganyan. Pero hindi pa din siya Hindi pa. talaga ganun ka-powerful Oo. na to the point na mapapalitan yung mga graphics editor or mga video editor. So ako din naman na-try ko din yung mga AI tools na nandyan sa Adobe, ganyan, di ba? So, hindi pa rin talaga siya ganun ka-powerful to replace yung mga graphics editor natin. So, and then to follow up, di ba, since sabi mo nga din may mga revisions kang Oo. kailangan gawin if i-request si client. So, how about communication? How do you effectively communicate sa mga clients natin para ma-ensure natin yung clarity and yung mga, syempre kapag video editing, graphics editing, parang kailangan niya ng detail talaga kung ano yung mga kailangan i-input doon or ilagay doon sa video or sa graphics. So how do Mm. you do yung communication sa atin with our clients? For that, actually, kung ito yung ito yung medyo ko sa talaga before kasi most of yung ibang client talaga natin, hindi sila magbibigay lang sila ng task. Oh, ito, ganun, gawin mo to. Lalo na for video editing, mostly ng video editing natin is Reels kasi yun yung uso ngayon sa Instagram Reels or sa TikTok. Yung mga short form content lang na kinuha dun sa long form video nila from YouTube or kung meron silang video na mahaba. So, para sa akin kasi, mahirap yung ako yung kukuha ng, yung iba kasing client, make 5 reels, ganun lang yung mga instruction nila, make 5 reels out of this 20-minute video, etc. etc. Para sa akin kasi, mahirap yung, yun lang yung mo. I see to it na, kung wala man akong direct contact kay client, I see to it na my project leaders know to tell the customer or the client to give me the exact instruction. Like for example, yung mga timestamp, mas nakakatulong kasi yun eh. Ayoko kasing tumatakbo yung oras ni client since yung meron silang mga time sa atin, binabayaran nila yung oras ng pag-edit namin. So ayoko namang gastusin yung oras nila or ayoko naman na tumatakbo yung oras nila na hindi ako nag-edit, which is ang ginagawa ko lang is pinapanood ko lang yung 20-minute video and then doon pa ako hahanap ng kung maganda tong part na to, ganan. Which is for my side, I don't really know the niche of all our clients. Actually, katulad nung isa, meron tayong retail. Meron tayong I'm not sure if meron tayong medical, but alam mo yun, iba-iba yung niche nila, which is hindi ko rin naman alam yung mga pinag-uusapan nila. Kung for example, podcast, hindi ko rin naman alam kung may mga words ako na
may important words kang na-miss since hindi ko alam na yun pala yung gusto ni client. So I see to it na every time na mag-send sila ng task sa akin, I ask them na magbigay na kagad ng mga timestamp, magbigay na kagad ng mga all the brandings na needed dun sa project. For example, na gagawa tayo ng mga graphics kay client, yung mga colors ng company nila, yung mga fonts na ginagamit nila usually, para wala nang tanong-tanong. Yung kumbaga, ang revision na lang natin kapag natapos na natin yung initial task, ang revision na lang ng mga client or ng mga ang reply na lang sa atin is yung mga minimal na lang, ito kulang ng ganito, hindi na yung ganito yung font namin, ganito yung ano namin, colors namin, palitan mo to, which is dagdag pa sa oras. Aside na ayun nga yung keso yung time na i-google mo na lang dun sa mas importanteng task, which is lagyan mo na lang ng ano tong si halimbawa color grading. Yun na lang, yung mga ganun-ganon. Which is kapag sa video editing naman, ayun lang, yun yung mga important kasi na sinasabi natin kay client, which is sinasabi ko rin naman kay PL na, PL, hingan mo naman si ganito ng ng mga exact na wag yung simple lang. Although kaya ko din naman siyang gawin kung wala naman siyang preference. Gusto ko lang malaman sa kanya kasi kung sa akin lang mauubos talaga yung oras, which is ayoko naman din gawin every time na sayang naman kasi ang binabayaran nila yung make 5 reels, which is it takes about 30 minutes lang siguro. Lalo na kay Shelly na kabisado ko na yung shoutout kay Shelly. Nakabisado ko na yung kanyang sobrang nabibilisan siya sa akin kapag gumagawa ko ng reels since kabisado ko na yung niya, yung gusto niya mangyari. May pabago man siya, katulad last time nagpadagdag lang siya ng call to action sa every matatapos yung 30-second video. So, mga ganun lang. Yun, mabilis lang yun kasi yun lang naman yung idadagdag, which is alam ko na yung kulay ng alam ko na kung paano yung yung mga transition, for example, yung mga kung ito lang kasi nagbibigay na siya ng timestamp. Although in her case, cut na yung video. Lalagyan ko na lang ng mga transition or yung ibang captions dun sa reels, ganun. Yun lang. So communication very important talaga. Very important. And we also have our viewers here. Sabi ni Ms. Reg. Hi, Ms. Reg. Sabi na, asking the right question. So yun, di ba? Napaka-importante din na before we start the project, before we start the task with our clients, mapa-graphics editing man yan, video editing, social media, any types of service natin na ginagawa sa virtual assistant, you have to ask the right questions. And may mga questions na yun din yung mag-guide sa atin sa task natin. Lalong-lalo na sa graphics and video editing, di ba? You have to know the brand, you have to know their fonts, their color palette, and all the things na kailangan mo malaman dun sa business nila, di ba? Para alam mo agad, di ba, kung paano mo gagawin and all. And sabi mo nga din, Sir Sherwin, na hindi na magte-take up pa ng time if i-revise pa yung mga fonts, i-revise pa yung mga major part ng video dahil hindi mo nga in-ask yung right questions before you start the project. So yun, di ba? And siguro nakakatulong din na ito din yung isang factor ng isang agency, di ba? Kasi dalawa yan, di ba? As a virtual assistant, you can be a freelance na virtual assistant and you can also be with an agency, di ba? So sa agency, may mga project leaders tayo that they could also be the one na pwede mong i-communicate or makipag-communicate sa client and to give you tasks, yung mga ganyan, di ba, yung mga briefs natin sa mga tasks. So mas nakakatulong din if you can also work independently sa mga clients na nakikipag-communicate ka directly. If gusto mo, focus ka lang sa mga tasks mo, you can also be a virtual assistant na nag-work sa agency para mas patulungan ka nila on communicating your needs dun sa mga clients. So that's also a factor, di ba?
tama. Kasi meron ding may dagdag ko lang Sir Adi kasi Mm. meron ding tama ka dun kasi meron ding mga virtual assistant na mahiyain. Katulad ko Mm. hindi naman ako para maghanap ng kaya hindi rin siguro sa akin dati umubra yung freelance, Oo. nagfe-freelance ako dati kasi mahiyain din ako. So hindi ako para maghanap ng client na, "Uy, i-hire mo naman ako," gano'n, gano'n. Oo. So dagdag ano pa yun, dagdag sakit ng ulo pa sa'kin yun. So Oo. meron tayong mga katulad natin na hindi ayaw nilang makipag-usap sa mga clients. So Mm. factor din yun na, mas maganda din talaga na nandun ka sa agency since gagawin mo na lang yung mga task. Yun na lang. Oo. Ayun, 'di ba? May mga ano talaga, kasi dagdag din nga yan sa isipin mo as a virtual Mm. assistant if you're doing it freelance. So, sige, next question natin, or siguro ito na din yung last, and the last two siguro. So, any advice lang sa ating mga aspiring virtual assistant, even na kahit naman hindi sila specifically video editor or graphics Mm. editor. Can you give them advice on starting as a virtual assistant? Oo, so sabi mo nga hindi lang naman tayo na tatapos sa virtual assistant Mm. na graphics lang or video. Madaming niche 'yan, pwede kang email katulad nga ng dati yung sinabi ko, pwede kang writer, pwede kang podcast manager. So my advice siguro sa mga aspiring virtual assistant na katulad natin is hindi ito para sa lahat. Hindi ito ang pagiging virtual assistant, work from home, hindi siya para sa lahat. Ang dami ko napapanood kasi sa social media, Facebook, Instagram, lalo sa TikTok, uh, na nagre-resign sila na 2 months lang, alam mo yon, yung 3 months Mm. lang. Kasi meron talagang tao na hindi hindi para sa kanya yung nasa bahay lang. Meron kasi mga tao na very sociable, ayaw nila ng sila lang yung naiinip sila, which Mm. is gusto nila laging nakakakita ng mga tao sa paligid. So pagiging virtual assistant, dapat iniisip mo 'yan. Kung para sa iyo ba talaga, dapat doble ano mo 'yon, doble, or you have to think twice, thrice, so many times na pag-iisipan mo. Kasi commitment din naman kasi yun eh. Dito ka kukuha ng 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 ano mo, para sa pang-araw-araw mong kabuhayan, ganun. So, Mm. papasweldohin ka ng mga clients mo kung freelance ka man or kung nasa agency ka. Um, ayun lang yung pag-isipan mabuti since madami naman tayong niche, hindi lang naman, hindi kasi, meron kasi akong may nagsasabi sa akin kasi, or nagtatanong sa akin pag sinasabi ko. Ito kwento ko lang, hindi kasi ako nagge-gatekeep ng mga Mm. trabaho, lalo kasi naranasan ko 'yan. Sobrang tagal kong nawalan ng trabaho na hindi, alam mo 'yun, na parang naramdaman ko na parang wala naman tumutulong sa'kin, walang, alam mo 'yun, yung may mga kakilala ko dati na Oo. katrabaho ko, pero nung nagkaroon sila ng trabaho, hindi nila ako mabigyan ng hindi man lang Mm. nila ako mabigyan ng assistance, gano'n. So ayoko Mm. nagge-gatekeep ng work. So parating may nagtatanong sa'kin, "Naku, hindi ko naman kaya yung graphics, hindi ako marunong sa Photoshop, hindi ako marunong sa video editing." Which is Mm. lagi ko namang sinasabi sa kanila, baka hindi ito yung niche mo, baka mas mas may alam ka sa pagiging writer, puwede kang sa vlog, alam mo 'yun, Mm. madami tayong niche sa virtual, um, pagiging virtual assistant. So, ayun, puwede rin kasing, ito pa isang tip is puwede rin ikaw sumali sa mga group, lalo na sa Facebook, ang daming group diyan na yung mga na aspiring na virtual assistant din na naghahanap sila ng work nila. Madami ding nag-a-advice which is very helpful. Although hindi ko siya na-try before, kasi alam ko na yung gusto kong gawin since ayun, ay alam ko na yung may knowledge na ako
graphic design and video editing. So ayun, sali lang sa ano, and maging patient lang. Hindi naman katulad ng sinabi ko, kung ayaw mo ng gusto mo lang is freelance, gusto mo lang ng 3 hours, 4 hours work, maging patient lang kasi hindi naman pag-send mo ng portfolio mo sa client is magre-reply naman kaagad sila, which is sa atin hindi rin tayo pagkaparehas ng time ng Oo. ibang lahi, since gabi din sa kanila kapag umaga sa atin. Mostly pag naghahanap ka ng work sa umaga, 'di ba? Mm. Which is gabi sa kanila. So wag ayun lang, focus lang din sa niche, mag-aral na mag-aral katulad ko, dati puro YouTube lang ako kasi sabi ko nga wala din nagtuturo sa akin. And ayun lang yung maano ko. Nice. So yun, di ba, ang daming insights na shared mo din dun sa mga kailangan natin gawin before starting as a virtual assistant. Unang-una na dun is to be prepared or to Mm. be ready. Di ba? Kasi may mga virtual assistant din or may mga aspiring na virtual assistant na hindi nila iniisip kung ano yung mga tools na kailangan nila unang-una. For example, if kailangan talaga nila ng laptop, di ba? Or kailangan nila ng device on starting as a virtual assistant. And also, you need to be ready din sa mga situations. Like for example, yun nga, na if you're sociable, tas mag-work from home ka, maninibago ka talaga. Uy, Di ba? bago talaga. Magkakaroon ka ng adjustment talaga, adjusting phase, di ba? And ayun nga, be ready talaga when it comes to the skills also. Kaya nga Mm. meron din tayong Smart VAs Academy to also let other people know na meron tayong mga skills na pwedeng i-share, pwedeng i-offer sa mga clients natin. So that's why kinreate din namin tong Smart VAs Academy. It's for us to also share our knowledge to you guys para sa mga specific skills like social media management, video editing, siguro may mga courses tayo or mga short courses tayo na i-release this year. So be excited for that. So may mga video editing course, graphic editing course siguro. So may mga courses tayo out there din na pwede rin naman mga YouTube courses, di ba? May mga platform din naman na makakatulong sa atin when it comes to the skills that we have to learn as a virtual assistant. So yun din, yung edge natin kailangan na i-prepare as a virtual assistant. Kasi ngayon may mga naririnig-rinig din ako na may mga virtual assistant na iba, hindi talaga sila equipped pero nag-i-start sila. Although may mga ganun talaga, pero ginagawa nila yung best nila. Pero kasi kadalasan, may mga clients na nagiging negative yung experience Oo. dahil sa mga ganun and na-affect yung mga current virtual assistant na nawawalan ng mga trust yung mga clients online sa mga Filipino virtual assistant dahil may mga aspiring virtual assistant na hindi maganda yung service or hindi pa talaga fully equipped tapos ginagawa na nilang mag-offer ng service. So baka kailangan nyo maging fully equipped muna before offering your service as a virtual assistant. So that's also a factor. So Tama. kailangan nating i-consider yun. So thank you for sharing that, Sir Sherwin. At least naging aware yung mga aspiring virtual assistant natin na maging equipped muna sila before offering their specialty and Dito dito kasi services. sa work natin, maisingit ko lang, Sir Adi. Dito Mm. kasi sa pagiging virtual assistant, mahirap din kasi yung kasabihan na fake it till you make it, kasi Oo. mahihirapan din yung ano yung client yung magsa-suffer. Eventually Oo. pati ikaw, pati yung kapwa natin na mga nagtatrabaho din as virtual assistant, na parehas yung service na binibigay sa mga clients. Mm. So, magdadalawang isip na yung mga client natin na dito na lang ako sa Indonesia or sa kung saan man lugar sa India, Oo. na maghanap ng service kung parehas lang naman yung yung presyo, and mas okay pa. Kasi dito Mm. kumbaga parang ang isipin nila is napaglaruan na sila ng hindi pa equipped na, ayun nga yung sinasabi mo na hindi pa equipped na virtual assistant, yung parang nag-testing lang muna, Oo. para dun sa ano natin. So mahirap din yung fake it till you make it din, hindi parang Oo. hindi siya akma dito sa trabaho natin.
Siguro dati, ano yan, dati effective pa dahil bago-bago pa lang ang pagiging virtual assistant eh. Mm. Pero right now, parang hindi na siya applicable dahil andyan na din naman yung mga resources, di ba? May mga free resources naman na pwede kang kuhain para matutunan mo talaga yung mga right skills, di ba? So, Tama. Tsaka yung ayun. competitive na yung ano ngayon eh, mas competitive na yung Oo, market ngayon. yung Hindi market lang naman ngayon. Diba? sobrang dami na din. Oo. Oo. And then, siguro shoutout lang tayo kay Paolo. So, kilala mo ba to si Paolo? Sa Sherwin. Kaya, Hello, Sherwin Paul. for the win daw. Ayan. And then, si Clark din. Ayan. Baka Sherwin yan. Ay, Sherwin. wow. Ayan. Shoutout po sa inyo. So, good afternoon. And siguro this will be the last thing. Siguro last one na hack mo when it comes to productivity. So, may productivity hack ka ba dyan na pwedeng i-share sa mga VAs natin or sa mga aspiring virtual assistant natin na makakatulong talaga sa productivity nila? Siguro yung hack, parang I'm not sure kung applicable sa iba kasi since ayun nga iba yung niche ko. So siguro applicable siya sa mga ibang nagvi-virtual or video editing din or graphic designers din. Siguro yung mga hack ko is ano lang naman eh. Ayun, focus nga lang din sa ano mo, sa trabaho mo. Pinakauna diyan is yung kapag naglagin ka first day or sa tulad natin 8 o'clock. Check mo na kagad yung mga important things mo. So kumbaga mag-segregate ka ng task. Kung katulad ko sobrang dami kong task ngayon, minsan napapaisip ako kung saan ako magsisimula. So ang ginagawa ko na lang is segregate ko yung important dun sa urgent. Kasi magkaiba yun eh. Sa dami mong emails or sa dami mong task na meron kang task sa emails tapos meron kang task sa Slack, may mag-PPM pa sa'yo na iba na client na private message. So sobrang dami talaga. In my case, ganun yung ginagawa ko na segregate ko yung unahin ko yung importante dun sa or dun sa urgent. Kasi most of the time naman yung urgent is one of task lang, yung mabilisan mo lang siya Mabilis. magagawa. Para ano na rin siya sa ano mo, kumbaga na-stash mo na rin siya sa work mo, 20 minutes, 30 minutes, tapos mo na siya. At least nabawasan yung, kumbaga may progress yung ano. Hindi katulad nung kung uunahin mo for example yung 20-minute na video editing, so 20 minutes siguro papalo yun ng 1.5 or 2 hours. Yun na kagad yung mawawala sa oras mo. So pero kung meron kang urgent task na 3 graphic design or for example banner or poster, nakatapos ka na kagad ng 3 task ng sobrang bilis. So ilang minuto lang ganun po. So yun din yung yun yung best na siguro na hack ko, is to segregate your task. Piliin mo yung mga urgent. Also para sa akin work 25 minutes then take a 5-minute break or 3-minute break, pahinga ka kasi medyo sa trabaho din natin since tayo lang yung nasa harap tayo ng computer 8 hours, buong 8-hour shift. Medyo nakaka-drain din. Lalo na yung ano, sobrang tutok ka sa tapos pag malaki pa yung screen mo, sobrang tutok ka sa ginagawa mo, video editing. Medyo ayun katulad sa akin, graphic design. May times na zino-zoom ko pa yung ano para makita ko lang yung mga details. So, yung kulay medyo pag medyo 25 minutes na, 30 minutes, medyo may hilo-hilo ka na niyan eh. So take a breather lang, kumbaga parang ano lang. Pero kahit hindi naman yung ano, hindi naman yung talagang 30-minute break na or lunch na kakain ka na agad. Yung parang ano lang, sundot lang para ano, kumbaga meron kang time na since matapos mo na yung task na yon, ready for another task ka naman na fresh. Kumbaga parang ano, refresh ka ganun. Nice. So, thank you for that, Sir Sherwin. And yun, di ba? Yun din yung benefit as working from home, di ba? Na anytime pwede kang mag screen breaks. Syempre, kailangan mag-rest ng mata mo sa
computer screen, di ba? So, screen break ka, inom ka ng tubig or inom ka ng kape, di ba? Magmuni-muni ka muna dyan, di ba? Before working again. So, yun yung maganda rin as a virtual assistant. You can also um, organize and you can also manage your time better, di ba? Mas ma-manage mo ng time mo yung time mo personally kapag ka na-work from home ka. So, thank you for that, Sir Sherwin, since it's already 45 minutes na nag-run tayo. So, I hope marami tayo sanang oras, pero we have to cut it right now since madami na tayo na pag-usapan din. And thank you for sharing your insights and knowledge about the virtual assistant world para sa ating mga aspiring virtual assistants out there. So, um, if you're aspiring virtual assistant, you need to be productive. So, to become productive, yan, may mga na-share tayo mga knowledge sa inyo na magkaroon tayo ng mga organization skills, mga pagiging pag-segregate ng time natin when it comes to the urgent and important tasks natin, di ba? And all the other things that we have talked about here in our live session today. So I hope you learned something, and if you want to be fully equipped when it comes to being a virtual assistant, you can also visit our website www.smartvasacademy.com. So yan, matututunan nyo. May dalawa tayong course dyan, yung free na How to Become a Virtual Assistant and yung ating Social Media Management course. And we're going to publish other courses as well, short courses and long courses out there. So be sure that you're subscribed para ma-update tayo sa mga i-release natin ng mga courses. So thank you everyone for watching and have a great day ahead, and thank you, Sir Sherwin, for Thank you po. Thank you for having me. Masaya. Thank you. Bye-bye. Thank you po. Bye-bye.